Nagkaroon ng hospital para sa mga OFW without expense of government. Walang gastos ng gobyerno. Bakit? And that hospital is really intended for OFWs, meaning lahat ng mga OFW, pag nagkasakit, sila pupunta dyan, kasama ang kanilang pamilya, asawa, anak, kasama yan, libre. Libre. Pero ngayon, napalitaan ko, wala daw pundo, wala daw binibigay. Eh, saan dinala yung pera ng mga OFW? Karoon ng hospital para sa mga OFW. Pampanga, saan kayo ito Pampanga? At saka nagkaroon ng hospital para sa mga OFW without expense of government. Walang gastos ng gobyerno. Bakit? Nagkaroon tayo nakachamba tayo, nag-donate si Mr. Ricky Razon ng Soler. He donated voluntarily, wala naman na humingi sa kanya, nag-donate ng 600 million. Sabi ko sa kanya, Mr. Razon, anong gagawin ko dito? Bahala ka, sabi sa akin. O di, nag-isip ako, we need a hospital for the OFW. Pero ako problema, saan ilalagay yung hospital? So naghanap ako ng location for the hospital. Nalaman ni Governor Pineda ng Pampanga. Sabi niya, Sek, i-donate ko sa iyo yung 2 hectares dyan sa San Fernando, Pampanga. Donate ko, doon mo lagay ang OFW hospital. Doon nilagay. You know, magkano yung worth ng 2 hectares? 500 million. So, 1.51 billion na yan. Nagkaroon tayo ng hospital. Nung yung groundbreaking, sumama si former President GMA, kasama si Didi Domingo, who was then the chairman of PAGCOR. Naglalagay kami ng lupa. Sabi ni GMA kay Ivan, Didi, oy, Didi, nagbigay si Mr. Razon ng 600 million, nagbigay ang si Governor Pineda ng lupa. Anong may bibigay ng PAGCOR? Sabi ni Didi, ma'am, sagutin ko na ang medical equipment ng hospital. 200 million for the medical equipment of the OFW hospital. And that hospital is really intended for OFWs, meaning lahat ng mga OFW, pag nagkasakit, sila pupunta dyan, kasama ang kanilang pamilya, asawa, anak, kasama yan, libre. Libre. Pero ngayon, napalitaan ko, wala daw pundo, wala daw binibigay. Eh, saan dinala yung pera ng mga OFW? The money at the time when I left was about 20 billion. Nung iniwanan ko yun, ewan ko baka saan naman napunta yun. Pero may pera mga OFW, kaya kayo meron kayong mga kamag-anak dyan, you inform them na meron silang pera. And it's supposed to be under the, anong tawag yun, yung alaga ng OFW yan, ng Department of Migrant Workers. Yan, pera ng OFW. At saka yung hospital na yan, libre. Walang bayad ng ng mga OFW. Kaya alam nyo mga OFW, pumupunta sila dyan. Parang parang tourism destination sa mga OFW. Pupunta sila doon kahit walang sakit, magpapapicture. Pero ang problema, pag pumunta doon na may sakit, walang medicina for them. Dahil hindi binigyan ng allocation. Nandiyan si Ma'am Gemma siya, so yan, na-head ng mga OFW yan. Alam niya na that was a creation, a hospital during the time of President Duterte. Alam mo, sinabi nila, kanila, anak ng bali, it was inaugurated on May 20, 2022. Paano magkaroon ng hospital si BBM? Tapos na 2022, May 20, 2022. Ang presidente pa noon, si President Duterte. Paano nagkaroon ng sa kanila? Ewan ko, yung pumalik kasi sa yung unang sekretary kasi ng DMW, yan ang sabi, sagsisip-sip kay BBM, sinabi niya kanila yun. Pero kay President Duterte yan, ganun kasinungaling itong gobyerno ito. Kaya yun, and, alam ni Doktor yan, dapat kailangan natin si Doktor ito.
Dok, pagka ikaw, alagaan mo yung PhilHealth, ha? Gusto ko lang, Kailangan ng tao yan, you only do not realize it. Kasi kung minsan may tatawag sa akin, sir, sa hospital lang ang po ko, nasa hospital lang ang asawa ko, wala akong pambayad sa hospital bill. Yeah. Hindi nila alam na meron silang pera sa PhilHealth. They are not informed by the hospital. sa Castra, meron lang Pwede bumusog muna kayo sa gitna para din sa camera kasi wala na Yan ang siya. magiging responsibility ni Dr. Mata pagdating ng panahon. Gusto ko lang susugan yung tanong kanina ni Ka-Astra na tungkol sa 2026 budget. Malapit na pong ma-aproban yan. No? Kung ikumpara natin itong 2026 budget sa maanumalyang 2025 budget, nag-increase na naman ng ilang daang bilyon. Kaya medyo nakakagulat na kung yung maanumalyang 2025 budget 6 trillion plus, tapos ngayon ito another 6 trillion plus at additional pa ng a few hundreds of billions at lulusot to. So andun pa rin yung unprogrammed appropriations, etc. etc. No? Ito ang malaking problema kasi budget deficit na tayo for so many years. And for the next year, 2026, ang expected budget deficit natin, mahigit 2 trillion. 2 trillion yung ating budget deficit. No? So, ibig sabihin nun, mas malaki yung ating gagastusin kisa sa ine-expect na papasok na revenue galing sa BIR, sa customs, at saka other revenue generating agencies. Kasi ang projection is nasa more than 4 billion lamang yung masisingil. Tulad sinabi ko sa inyo kanina, yung tinatawag nating corruption ng pera ay ganun kasi ang sitwasyon. So, saan tayo kukuha ng pang-abono? Uutang po tayo. Pag uutang po tayo, sinong magpapautang sa atin? Yun ang nakakatakot dahil in-increase nila yung debt to GDP ratio from 60% that is supposed to be the international threshold para sa ganun may kumpiyansa pa yung mga foreign investors, foreign lenders, credit rating natin, etc. Pero dahil nga hindi na makayanan ng ating mga revenue na nakukuha sa customs at saka sa BIR, kailangan umutang tayo. Pero walang magpapautang ngayon sa atin. Mababa kasi yung credit rating natin sa international financial institutions. Bakit? Yung debt to GDP ratio natin is now more than 63%. Baka umabot na yan ng 64-65%. Sabi tuloy nitong mga economic managers ngayon, okay pa rin yan. Kahit na umabot pa yan ng 70%. Hindi po problema yung debt to GDP ratio na yan na issue kung manufacturing po ang Pilipinas producing goods. Like for example in Japan, napakataas ng debt to GDP ratio because they are a manufacturing country. Same also in China. Masusustentuhan po nila, mababayaran po nila. Kahit na umutang po sila ng umutang. Pero ang Pilipinas, no, we are a consumer economy. Bili na lang tayo ng bili ng mga produktong galing sa ibang bansa. Hindi naman po tayo manufacturing dito. Kaya, kung hindi magpapautang yung international financial institutions sa atin, like World Bank, ADB, or bilateral with other governments, ayaw na nga magpautang sa atin ng Korea. Di ba? A month ago, or more than 2 months ago, yung mismong presidente ng Korea, pin-stop niya yung loan na papasok sana from Korea to Philippines kasi sabi niya, grabe yung corruption dyan. Yun na ituloy yung utang niya, bakit hindi tayo mabayaran ng Pilipinas. So kung ganon, saan tayo kukuha ng 2 trillion? Ma-prepare sa kung uutang tayo domestically. Local. At alam naman po namin yan ni Secretary Beko, na pag ang utang ay manggagaling sa local source, napakataas po ng interest rates. Napakataas po ng interest rates. Hindi po magpapautang yung mga bangko sa atin dito na mababa yung interest rates. Pag mataas ang interest rates, paano mababayaran pa rin ng Pilipinas yan?
From 17 trillion, uutang tayo ng 2 trillion, magiging 19 trillion yan. So kung meron pa pong 3 taon na naiiwan itong administrasyon na ito, aabot po ng mahigit 25 trillion eventually ang utang ng Pilipinas bago matapos ang 2028. Can we still afford? Yan ang malaking tanong. Kaya pa ba ng Pilipino yan? Bagsak ang shares of stocks natin. Below 60 o 6,000 yung index ngayon. Diba? Nasa 5,600 na lang yata. Bagsak ang peso. Medyo maligaya ng konti yung mga overseas Filipino workers natin kasi tumaas yung kanilang magpadala sila ng dolyar din. Pero kawawa naman. Eventually, yung mga tao natin dito, magkano na ngayon ang peso? 59.8. 60 na, umaabot na ng nakakatakot po yun. No? So tataas at tataas ang mga presyo ng bilihin sa mga susunod na buwan pag umabot. Kasi we buy langis. We import so much of our fuel. So lahat po yan. Makikita natin. Tapos yung unemployment rate, and underemployment rate, Secretary Bello can attest to that. No? Ewan ko lang kung tama yung nilalabas nilang statistics ngayon na bumabaraw yung lumaki yung unemployment and underemployment. Lalong-lalo na po sa agricultural sector kasi umikot po kayo ngayon sa buong Pilipinas, lalong-lalo dyan sa Central Luzon dahil andyan yung malawak na taniman ng palay. Tamad pong magtanim yung mga farmers natin ngayon ng palay for second crop. Ayaw pong magtanim kasi sabi nila, mas mataas pa yung gastos namin sa land preparation, ang farm inputs namin. Pagdating ng anihan, sobrang mura yung palay. Sobrang mura yung palay kasi ang daming imported na bigas. So sabi tuloy ng mga magsasaka nakakausap natin, Attorney, hindi na kami magtatanim. Kasi may pangako naman ng gobyerno. May mabibili rin lang pa ng 20 pesos per kilo na bigas. Paano tayo? Yun ang mga sitwasyon nito na abangan po natin. Dulot po yan lahat, sabi nga nila, dahil sa issue ng corruption. Kaya po ganun ang sitwasyon ng ekonomiya po natin.